Ako nga pala si G. Taong 2012 ng December, nagkaya kami magpipinsan na manood ng sine sa isang mall sa Manila. Pagdating namin sa mall ay napakaraming tao, lalo na sa escalator paakyat ng sinihan. Kaya napagdesisyon na namin mag-elevator dahil walang tao nakapila ron. Pero laking pagtataka namin dahil pagpasok namin ng elevator ay maraming pinindot na iba't ibang floor numbers ng pinsan namin si May. Sabi niya na, "Tara, try natin yung elevator game." Sabi naman ni Hana, "Di ba delikado yun?" Sabi ko naman, "Baka mapano tayo niyan." Sinubukan namin kansilahin ang mga floor numbers na pinagpipindot ni May, pero hindi na ito makansila pa. Wala na kami nagawa kundi maghawak kamay na lang nila Hana at ng pinsan namin si Ina, habang si May naman ay kampante lang. Lalong bumilis ang kabog ng mga dibdib namin nang nagsimula ng umakyat ng elevator na napakabilis at para ba nilalaktawan lang niya ang ibang floors. Sa sobrang kaba namin, ay halos maiyak na si Ina. Hanggang sa huminto ang elevator at nagbukas ng pinto. Pagbukas ito ng pinto ay napakadilim. Sobrang dilim at tila ba isa itong abandonadong floor ng mall. Wala kami marinig kundi ang sarili lamang namin. Biglang nagseta si May ng, "Teka, titignan ko sa labas ha." Pero bigla ko siyang hinila. At sinabihang, "Walang lalabas. Baka mapaano tayo." At bilang nakakatanda sa aming magpipinsan, ay pinilit kong pindutin ang close door button ng elevator. Pero kahit anong pindot ko, ay ayaw magsara ng pintuan ng elevator. Kinakabahan na rin ako ng sobra at nag-iiyak na ang ibang pinsan ko. At awa ng Diyos, matapos ang ilang minuto ng pilit ng pagpindot ng close door button ng elevator, ay nagsara din ang pinto ng elevator. At pagsara ng pinto ng elevator, ay agad kong pinindot ang ground floor button para bumalik sa kung saan kami nanggaling. Paglabas namin ng elevator ay nasa ground floor na nga kami. Maraming tao sa mall. At tila ba nakahinga kami ng maluwag. Hanggang sa bigla mag-ring ang cellphone ko. Galit na galit ang mama ko. Dahil 10 oras na daw ng gabi at wala pa rin kami. At laking pagtataka namin dahil pagtingin ko sa cellphone ko at pagtingin ng pinsan ko sa orasan niya, ay pasado 8:00 na ng gabi. Samantala nakarating kami ng mall ng 2:00 ng hapon. Paano nangyari yun? Ilang minuto lamang kami sa elevator mula nung mangyari lahat ng kababalagan na yun. Hindi kami makakibo. Tila babalisa kaming naglalakad pa uwi. Hindi namin mawari kung ano ang nangyari sa amin. Hanggang sa makarating kami sa aming bahay. At hindi na namin napigilan pa na ikwento sa nanay namin ang nangyari. Sabi ng mama namin, "Buti hindi kayo lumabas. Dahil kung lumabas kayo, baka hindi na kayo makabalik. Delikado ang ginawa nyo." Sobra kami nagpapasalamat na hindi kami lumabas nun. At mula nun, hindi na kami nagpunta ulit sa mall na yan. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang lahat ng nangyari.